Ugat ng dilim, nabibigyan ng panibagong buhay ang ilang mga lansangan sa Quezon City. Tuwing gabi, nagkalat ang mga pumapara at nakikipagtawaran sa mga kliyente. May mga kalye naman kung saan kabi-kabila ang mga spa, massage parlor o health center. Sa gabing ito, puno ang spa. Ilang sasakyan ang nakaparada sa labas habang may mga nakabantay na kalalakihan. Hindi mo aakalaing may nagaganap na pala sa loob na bentahan ng laman. Nang aming pasukin ang ilan sa mga ito, nadiskubre naming hindi lang masahe ang serbisyong inaalok. 500 piso ang halaga ng regular na masahe, pero kapag may extra service na ibibigay ang masahista, ibig sabihin makikipagtalik ito sa kliyente. 1,000 piso na ang presyo. Sa ganitong lugar nagtatrabaho si Julie, di niya tunay na pangalan. Hindi raw siya nakapagtapos man lang ng high school, kaya't pinili niya ang ganitong propesyon. Pag nakadalawang guest ka, tapos may kasamang extra service, so siguro mga nasa dodoble yung 3,000 o pagiging 6,000 siya. 16 na taon pa lang si Julie. Dinaya raw niya ang edad ng mag-apply bilang masahista para matanggap sa trabaho. Hiniram ko yung sa friend ko na dati din nagtatrabaho sa isang club. Hiniram ko siya, yung birth certificate niya na NSO talaga. Hiniram ko siya, tapos yun yung pinasa ko. Kasi hindi naman sila masyadong strict pagdating sa pagtanggap ng mga babae. Ayon kay Jomel, di niya tunay na pangalan. Isa rin siyang nagpapanggap na masahista sa ganitong uri ng spa. Kamakailan, natuklasan niyang may sexually transmitted infection na pala siya. Unang naramdaman ko na is masakit yung unang pusod ko. Then the next day, pag umiihi ako, masakit na yung ari ko. And the next day, pag umiihi na ako, putol-putol na. Parang hindi makalabas yung ihi ko. Pero patuloy pa rin sa pagpasok sa massage parlor si Jomel dahil kailangan daw niyang kumita. Hanggang ngayon, nagmamassage pa rin ako, pero nag-iipon na ako. May mga plano na rin kasi ko na, hindi naman habang buhay ganito ako. May mga plano na rin akong magtayo ng small business din. Ayon sa Department of Health, maaari rin daw na nagmumula sa mga ilehitimong massage parlor o spa ang bilang ng mga may sexually transmitted infections. Kung titingnan natin ngayon yung statistics natin, more or less nagkakaroon tayo ng around 30,000 STI cases per year. No? So, majority of these are coming from commercial sex workers. The risk is high na they are contributing to the statistics. May regular na programa raw sila sa mga health centers kung saan maaaring magpa-check up ang mga nagsususpetsang may sexually transmitted infection sila. Talagang mandatory that they have to get, yung sabi mo nga, pink card. No? They have to get bill of medical clearance, bill of clean health, from the local government units or from the social hygiene clinics. Pero para sa ilan, ang ganitong programa ang siyang nagpapalala sa prostitusyon sa bansa. But this is tantamount to tolerating the very system of prostitution. Para bang okay lang ito as long as malinis sa mga babae. So ang tinitiyak lang ng Department of Health sa ganitong klase ng regulasyon na kanilang ginagawa ay malinis sa mga babae para sa mga customer. Ang nakikita namin dito ay kakampi nila yung mga bumibili sa kanila at gayon din yung mga nagnenegosyo. Parang business as usual. Tuloy lang ang negosyo basta't malinis yung mga babae. Mahina raw ang pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan sa pagsulpot ng mga ilehitimong spa o massage parlor. Kaya ito patuloy na nag-ooperate ay dahil marami ang kumikita rito. Kaya siya tinatawag na sindikato, masakit mang sabihin, ay madalas kasama sa sindikatong ito ang mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Spa Association of the Philippines, tila maluwag ang pagbigay ng business permit ng mga lokal na pamahalaan sa mga nais magtayo ng spa o massage parlor.
If you call yourself a spa, dapat may minimum requirements. Kagaya ng Department of Tourism accredited spas, meron kang minimum requirements as to the number of spa rooms you have, as to the number of training that your therapists have undergone, with who have they gone through the training. Kasi right now, minsan, sasabihin, okay, massage therapist na ako, 3 days training lang pala. Delikado yan, hindi pwede. Tuloy nababahiran daw ng dungis ng malalaswang spa ang pagkakakilala sa mga katulad nilang lehitimong negosyo. In Tagaytay, they're very strict about that. So they're making sure that hindi pwede talaga ang shady business. Now, if other LGUs can follow that model, then that would be good. So we hope to really work closely with the Department of Local Governments very soon. Iginiit ng Department of Interior and Local Government na naaayunan pa rin sa batas ang mga regulasyon at ordinansa ng mga lokal na pamahalaan kahit magkakaiba ang mga ito. Pag a massage parlor or spa would secure a mayor's permit from the mayor's office, then meron tayong tinatawag na minimum standards. And the minimum of which is the compliance of national laws. Malaking tulong daw ang kinakailangan mula sa mga pulis at komunidad para hulihin ang mga nagpapanggap lang na spa pero pugad naman pala ng prostitusyon. Hindi kayang bantayan, dapat nilang bantayan kasi prostitution is illegal. If in the course of the operation of the massage parlor or the spa, the city government discovered, may mga law enforcers ako, they discovered na naging front ng prostitution. Then, upon validation, I have to revoke the mayor's permit and this will now result to the closure of the business. Kung tutuusin, hindi na bago ang usapin ng prostitusyon sa bansa. Nakalulungkot na pinalalala pa ito ng kaliwat kanang kakulangan sa batas at pagpapatupad nito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.